O, ngayon mga kababayan, no? Bukod diyan, si Sara Duterte mas inuna pang magala. Ito na naman mga kababayan. Sara Duterte may 3 weeks travel. 3 linggo na naman, putang ina. Sabi pa ng mga DDS, krisis na nga sa langis. Si Marcos, walang pakialam, pero tanggap ng ayuda. May mga driver pa nga nagrereklamo, ang haba daw ng pila, ang bagal daw ng bigay. Akala mo naman pag namasada sila, makikita nila yung 5,000, hindi naman. Tapos yung grupo ng ng mga chuper, pagkatapos tumanggap ng 5,000 ayuda, nagtigil pasada na naman. Kasi bakit? Baka gusto pang humingi ulit ng another 5,000 ayuda. Ito mga kababayan, pakinggan po natin. Sara Duterte sa ibang bansa sa loob ng magbabiyahe sa ibang bansa sa loob ng 3 linggo. Dagan natin ang mga report. Ang Malacanang pinag-aaralan pa ang imbitasyon ng Japan na state visit kay Pangulong Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang. Hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian! Kamukha siya ni Ghost nung pinatay ng Husky sa BGC. Imbitasyon ng Japan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang state visit sa susunod na buwan. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, wala pang kumpirmasyon o pinanadesisyon kung pabiyahe ang Pangulo papuntang Japan sa Mayo. Dahil sa ngayon ay ikinokonsidera pa nila ang imbitasyon. Magiging abala si Pangulong Marcos sa Mayo dahil sa nakatakdang ASEAN Leaders Summit na gaganapin sa Cebu. Tugon ito ng Malacanang matapos ilabas ng Japanese news agency na Nikkei Asia ang report ng pinaplano ng Tokyo na imbitahan si Pangulong Marcos sa Mayo bilang state guest sa susunod na buwan at para makipagpulong kay Prime Minister Sanae Takaichi. Nagkita sina Marcos at Takaichi sa sidelines ng ASEAN Summit sa pawala ng formulation noong nakaraang taon. Mula 2022, 3 beses nang bumiyahe sa Japan si Pangulong Marcos. Cool lang, any room kababayan, in may 90 ads seconds lang. with this NASA-engineered affordable device. It's smaller than a toaster. Dagan natin ang mga report. Ang Ay, Malacanang bumalik. Pinaplano ng Tokyo na imbitahan si Pangulong Marcos sa Mayo bilang state guest sa susunod na buwan at para makipagpulong kay Prime Minister Sanae Takaichi. Muling nagkita sina Marcos at Takaichi sa sidelines ng ASEAN Summit Sa sa pawala ng Malaysia. formulation noong nakaraang taon. Mula 2022, 3 beses nang bumiyahe sa Japan si Pangulong Marcos para sa iba't ibang aktibidad. Pinakahuli ay noong June 2025 kung saan binisita niya ang Philippine Pavilion sa World Expo sa Osaka. Gayon din na naipagpulong sa ilang negosyante at humarap sa Filipino community. Samantala, Jeff at Marie, sa kapapasok lamang na balita, inaprubahan ng Palasyo ng Malacanang ang pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte sa 5 bansa. Ayan na naman, mga kababayan, ako. Inaprubahan ng Malacanang ang pagbiyahe ni Sara Duterte sa 5 bansa sa loob ng 3 linggo. Putang ina. Alam ko na kung anong gagawin yan, mga kababayan. Ubusin niya sa kakagastos yung mga perang ninakaw niya bago ma-praise ng AMLAC. Daan ni Executive Secretary Ralph Recto ang travel clearance si Duterte. Matay sa dokumento, babiyahe si VP Sara sa the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom simula bukas, April 23. Ayan na. Nabigkas na ang bansang Germany. South Korea, Netherlands, Belgium, Germany. Alam na. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan pag dumating ang niyan na papasok yan siya dyan sa... Kasi pagkakaalam ko mga kababayan, kung 3 linggo, katapusan na yan ang balik niya. Tapos pagka nangyari na mailipat na yan sa Senado, itong impeachment niya, baka hindi na uuwi ng Pilipinas yan, tapos mag-file na din ng asylum doon. Duda ko niyan mga kababayan, duda ko niyan, si Sara, nag-ano na yan naghahanap na ng dyan, tapos nagtatanong na yan kay Harry Roque kung anong gagawin. Kasi mag-alasaldi ko ang labas niyan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Hindi. Nako. Kahit nga 16 yung abogado niya, hindi siya kayang ipanalo dyan sa 16 niyang abogado yung patungkol dyan sa kanyang mga transacciones na 6 billion tapos hindi tugma. No? Yung kanyang salin at yung mga perang pumasok sa kanyang bank account. At saka itong mga pagtanggap nila ng dividendo mula sa droga. Mahirapan silang isalba si Sara dyan. Kaya ang tanging gagawin ni Sara dyan, either magkasakit, tatakas. Yeah? Si Romualdez kasi hindi tumalab yung sakit-sakitan kaya hindi pinayagan.
Duda ko yan mga kababayan. Either magkasakit or tatakas. Sa May 15, 2026. Sa mga nasabing petsa, nakalib ang Vice Presidente. Pero wala naman umanong gagastusin na pondo ng gobyerno sa nasabing pagbiyahe. Yan, ang balitang ko. Wala daw gagastusin na pondo ng gobyerno ang nasabing biyahe. Pero paano yung bodyguard? So ano yun? Yung bodyguard niya libre? Yung bodyguard niya libre? Hindi libre yun. Bayad ng gobyerno yun. Naalala nyo kung ilang bansa siyang umiikot nun. Yung gastos ng kanyang bodyguard. Apakalaki. Milyon. 7 million ba yun, mga kababayan? Sa ilang bansa siyang umikot. Diba? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, naghahanap na yan ng bansa na pwedeng applyan ng asylum. Tapos sasabihin niya, I am a Vice President in the Philippines with a political persecution. Harry Roque design yan Harry Roque style. Nako, patay ka din diba? Tapos magsisigaw-sigaw itong mga DDS na krisis na krisis. Si Marcos hindi nagtitipid, biyahe na naman. Samantalang si Sara, krisis na krisis Ayun, lilipad. 3 linggo sa 5 bansa. Anong masasabi ninyo ngayon mga DDS? Si Sara Duterte, nag-go rebels na naman. 3 linggo. Ilan ang gastos niya? Sa bagay, malaki pera, bilyon-bilyon pera ni Sara. Hindi naman ako nagtataka mga kababayan. Kung aalis siya, gagala siya, bilyon-bilyon pera. Nako, kahit sino pa sabihin ninyo, bilyon-bilyon pera niya. Kahit saan siya pupunta, di ba? Walang problema. Diyos mio, Marimar. Tapos, eto na, mga kababayan. Bukod dyan, sa travel ni Sara, meron ako ihihirit, mga kababayan. Kasi, ganito po kasi nangyari. Hindi kasi umipik itong sakit-sakit ni BBM, yung namatay na daw, tapos may colon cancer. Ito ngayon, ang kanilang sinabi. Baka kasi nag-jumping jack, baka kasi malakas or marami-rami ang nahit-hit. So ngayon, ang kanilang plano na naman mga kababayan na bagong panira kay PBBM, itong hair follicle test. Hair follicle test. Ito, pakinggan natin. May ads lang mga kababayan. Atong si Pangulo Marcos Jr. ay pinagkokomento ng Korte Suprema patungkol nga po doon sa petisyon na isumailalim siya sa hair follicle test, di ba? Para patunayan kung talagang siya po ay kulang pa ba magamit yung pag-exercise niya at pagtakbo-takbo? Ay, wala. Di ba? Sabi nga ng reporter, kulang pa ba yung pag-exercise niya at pagtakbo-takbo? Dito na naman sila sa hair follicle test. Alam niyo sa totoo lang mga DDS, ang kasagutan niyan, tanungin niyo si Vic Rodriguez. Kasi si Vic Rodriguez na mismo nagsabi niya noon, walang dapat ipaliwanag ang presidente kasi nga bago mag-eleksyon siya ang pinakaunang nagpa-drug test. Lahat po negatibo. Tapos kung naalala nyo noon, question ni Trillanes itong si Digong kung kailan magpa-drug test. Anong sagot ni Harry Roque? Si Digong ay halal ng taong bayan. Walang sinuman ang makapagdikta sa kanya kung kailan siya magpa-drug test or hindi. Kasi halal siya ng taong bayan, di ba? Kapag kay Digong, ang bilis ninyong sabihin, kapag kay PBBM, ang dami niyong arte. Di pa patunayan na nagbubuhat siya ng ilang kilong bigas. Alamin natin ang detalye mula kay Radio Patrol, Steve Raz. Di ba? Tony Rizal sa pong araw ang ibinigay ng Supreme Court kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Acting Executive Secretary Ronald Recto para sumagot sa petition for writ of mandamus. Now, Alam ninyo, ganito yan Yung 10 araw na palugit para sumagot si PBBM dyan sa hair follicle test, bakit hindi nyo subukang 10 araw na palugit para ilabas ni Leonen yung kanyang 1989 salin hanggang 2011? Hindi Kung ang presidente pala ay pwede palang ibigyan ng 10 araw para sumagot sa hair follicle test, bakit hindi nyo rin subukang bigyan ng 10 araw para ipaliwanag ni Leonen ang kanyang 1989 salin mula nung din pa siya hanggang sa 2011? Bakit walang record sa ombudsman? Yan ang tanong. Tinatasan ng Pangulo na sumailalim sa physical at mental examination kabilang
ang hair follicle drug test. Kabilang sa mga petitioner, sina dating House Speaker Pantaleon Alvarez at iba pa na tumulog sa Korte Suprema para Diba? Yung mga petitioner, kita ninyo, si Alvarez. Sino pa? Pantaleon Alvarez filed a petition for write-in mandamus directing President Marcos Jr. to submit himself to a physical and mental examination including a hair follicle drug test. The petition also seek to direct the President to disclose and this report, publish the medical report indicating the result of the examination including medical and clinical confirmation of the physical and medical fitness to discharge the powers and duties of the presidency. Hindi pa ba sapat yung pagja-jumping jack ni PBBM? Hindi pa ba sapat yung pagbubuhat niya ng bigas na 10 kilo nung namahagi sila ni Yorme? Bakit kailangan pa dito nakalagay physical and mental examination? Kung meron man dito na ipasok sa physical and mental examination si Sarah. Si Sarah, bakit? Hindi niya alam kung ano sinasabi niya. Kasi bakit si Sarah hindi tuwid pag nagsalita, kailangan ng script. 'Di ba? Kailangan ng script. Si PBBM pa kailangan ng physical and mental examination. Ikagaling-galing nga mag-English, putang ina, hindi nga nagbabasa ng script, tuloy-tuloy halos 2 oras, 3 oras nagsasalita. 'Di ba? Yan ba ang sasabihin ninyo na kailangan isa lang sa physical and mental examination? utusan ng Malacanang na ibunyag ang tunay na kalagayan ng Pangulo. Ayon sa kanila, layunin nitong patunayan ang kakayahan ng Pangulo na gampanan ang kanyang tungkulin bilang pulong ehekutibo. Alam ninyo, atat na atat talaga kayong paupuin nyo si Sara. Bakit takot ba kayo na yung mga kaso ninyo matuloy-tuloy at makulong kayong lahat? Takot na takot sila na hindi maupo si Sara. Gusto nila makaupo na agad, mga kababayan. Diba? Atat na atat itong si Alvarez. Diyos ko. Bago ka pumasok sa problema ng iba, yung problema ng pamilya mo, itinakwil ka na nga ng anak mo. Diba? Una nilang ginit na hindi umano sapat ang pagpapakita ni Pangulong Marcos ng jumping jack sa harap ng media. Putang ina, hindi daw sapat ang pagpakita ni PBBM ng jumping jack at yung pagbubuhat ng bigas. Sino kayo para utusan nyo ang Pangulo? Parang kayo na yata yung diktador Sino kayo para utusan? Kung ako kay PBBM, hindi ko harapin yan. Putang ina, sino sila? Sa dami-daming Pilipino na kailangan kong serbisyuhan, bakit ko sasagutin yung putang inang yan? Matagal nang nasagot yan, matagal nang tapos yan. Diyos ko, kung ako kay PBBM, hindi ko harapin yan. Putang ina ninyo, ako ang presidente ng Pilipinas, ako ang masusunod. Putang inang yan. Ngayon ninyo sabihin na ang mga Marcos diktador. Putang ina, yung mga tao pa kung sino yung mga corrupt, sila pa yung nagdidemand. Dapat imbestigahan din yung ari-arian ni Alvarez. Kung ako kay PBBM dyan, pag-initan ko yan, imbestigahan ko yung ari-arian ni Alvarez. Makita nyo naman yung mansion niya sa tuktok. Paano nagka-mansion yan? Wala namang negosyo yan. Diba? Ganun lang. Sorry to say that, Alam ko yan, kapitbahay kami. Anong negosyo niya? Manok panare. Diba, mga kababayan? Dapat yan kay Alvarez, imbestigahan kung saan galing yung yaman niya. Kasi ultimo nga yung mga anak niya, nagsalita, na hindi din nila alam kung saan galing yung yaman ng tatay nila. At tinakwil nga sila, tinakwil nga nila na hindi na nga nila itinuring na tatay. Mismo yung anak niyang lalaki ang nagsabi, nagtaka sila kung saan galing yung bilyon ng tatay nila at mga mamahaling muebles ng mansyon na kung saan galing pa ibang bansa yung mga furniture. 'Di ba? Naku, ito si Alvarez naghahanap ng pag ito'y nasilip ng Ay, naku, Alvarez. Pagtatawanan ka talaga ng angkan mo. Di ba? So yun lang po mga kababayan, yung ating reaksyon sa mga oras na ito, mga kababayan. So maraming salamat po sa inyong lahat.